Alam ko po, handa na po kayo, and let us brace ourselves. Let us prepare our hearts today and our spirit to receive the Word of God na dadalhin po sa atin ang lingkod ng Panginoon, Pastor Phil Francisco. Malakas na palakpak po para kay Jesus sa buhay po ng kanyang lingkod. Lord. Thank you, Jesus. Praise God. Maraming salamat po, Pastora. Praise God. Ating pong buksan ng ating pong Biblia sa Psalm 125. Ang babasahin lang po natin ay 2 verses at babasahin po natin sa The Passion Translation. Ang sabi po ng verse 1, those who trust in the Lord are as unshakable, as unmovable, as mighty Mount Zion. Just as the mountains surround Jerusalem, so the Lord's wrap-around presence surrounds His people, protecting them now and forever. Ang ganda po kasi sa The Passion Translation, meron daw pong passion. Yung pag pinaliwanag po ito, yung mas matindi po yung kahulugan niya sa English, yung madaling maintindihan. Ang ating pong bibigang diin ngayong pong gabing ito ay deeper understanding on being unshakable. Yung pong mas malalim na pangunawa sa pagiging matatag, hindi natitinag na Kristiyano. Based sa ating pong inawit po kanina, we are serving an unchangeable, unshakable, and unstoppable God. Ang ating pong Diyos ay hindi nagbabago, hindi natitinag, at hindi kayang pigilan kapag siya ang kumikilos. Kapag meron pong gustong gawin ang Panginoon sa ating pong buhay, kahit magsama-sama po ang mga masamang spirito para pigilan ng Diyos, hindi po siya mapipigil. Actually, noong pong ang Panginoon ay nabuhay na muli, hindi po siya napigilan ng mga masamang spirito. Lahat ng mga demonyo, hindi napigilan po yung resurrection power ng ating pong Panginoon. Siya po'y bumangon muli. At yung resurrection power ng Panginoon is the same power na nandyan sa buhay po natin. Yan ang nananalaytay sa ating pong buhay bilang isang Kristiyano. Ang ating pong Panginoon mismo ang nagsabi sa Malachi chapter 3 verse 6, for I am the Lord, I change not. Nagpakilala ang Panginoon na siya po ay hindi lang po siya ang Yahweh, siya ang Lord, kundi in-emphasize po niya na ang ibig sabihin ng kanyang pangalan na siya po yung noon, ngayon at magpakailanman. Yan po yung ibig sabihin po ng I am, yung pong Yahweh, at saka po yung Jehovah. Ang ibig sabihin po niyan, ang Diyos natin ay hindi nagbabago. The Lord does not change. Pwede po ba natin isigaw ng malakas yan? 1, 2, 3. The Lord does not change. Mas malakas po. The Lord does not change. Ang sabi rin po ng James 1:17, ito naman po ang sinabi po ni Santiago, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Kung ang ating Panginoon pinahayag niya na hindi po siya nagbabago, yung pong mga nakakakilala sa Panginoon, pinapahayag din nila na ang Diyos po natin ay hindi nagbabago. All change must be to the better or to the worse. But God cannot change to the better, since He is absolutely perfect. Neither can He change to the worse for the same reason. Hindi na pwedeng baguhin ng Panginoon kasi perfecto siya. Hindi na po siya dapat baguhin pa. Wala nang ibabago pa sa Panginoon kasi perfecto ang ating Panginoon. Kaya nga po, ang sabi dito, everything that is connected to God is unchangeable and unshakable. Dahil po ang Diyos natin ay hindi nagbabago, lahat ng nakakonect sa Kanya ay hindi rin po nagbabago. Una po nating titignan, God's plans and purposes are unchangeable. Dahil nakakonect ang mga plano at mga layunin ng Diyos sa Kanya, hindi po ito nagbabago. Ang sabi po ng Psalm 33 verse 11, but the plans of the Lord stand firm forever. Nakita niyo po na ang mga plano ng ating Panginoon, ito po ay nananatili magpakailanman. The purposes of His heart through all
generations. Kaya nga po, hanggang sa mga susunod na henerasyon, ito po ay kanilang pinanghahawakan dahil hindi po ito nagbabago. Sa atin po mga magiging anak pa, magiging apo, ang mga plano at mga layunin ng Panginoon ay pareho pa rin. Lalong-lalo na yung plan of salvation ng ating Panginoon. Yung plan na bibigyan niya ng buhay na walang hanggan, hindi lang po yan para sa atin, yan ay para sa lahat ng henerasyon. Ang sabi po ng Isaiah chapter 46 verse 10, I make known the end from the beginning, from ancient times. What is still to come? I say, my purpose will stand and I will do all that I please. In-emphasize po dito, mula po sa umpisa hanggang sa katapusan, hanggang sa mga darating na mga araw, ang sabi ng Panginoon, ang kanyang layunin ay mananatili. Bakit? Dahil nakadugtong ito sa Diyos na nananatili. Another, God's love and mercy are unchangeable. Ang sabi po ng Psalm 103 verse 17, but the love of the Lord remains forever, and those who fear Him, His salvation extends to the children's children. Masaya po ba kayo na ang pag-ibig ng Panginoon at ang kanyang awa ay nananatili? Hindi po ito nagbabago. At ang sarap po nito, hanggang sa mga susunod na lahi, mararanasan nila ang pag-ibig, ang awa, at ang kahabagan ng ating Panginoon. Kaya meron po tayong confidence na kanyang kaligtasan ay ipagkakaloob din niya sa mga dinadalangin nating makaranas ng kanyang kaligtasan. God's promises are unchangeable. Ang sabi po ng 1 Kings chapter 8, verse 56, basahin po natin, 1, 2, 3. Praise be to the Lord who has given rest to His people Israel just as He promised. Not one word has failed on all the good promises He gave through His servant Moses. Ni isang pangako ng Panginoon ay hindi nawalan ng kabuluhan. Ito po ay nangyari at tuloy-tuloy na mangyayari. Ito po ay hindi nagbabago. Kapag ipinangako ng ating Panginoon, tiyak na ito po ay kanyang tutuparin. Ang sabi nga po ng Hebrews chapter 6 verse 17 to 18, God also bound Himself with an oath so that those who received the promise could be perfectly sure that He would never change His mind. So God has given both His promise and His oath. These two things are unchangeable because it is impossible for God to lie. Therefore, we who have fled to Him for refuge can have great confidence that we hold to the hope that lies before us. Sabi po sa Tagalog, gayon din naman, pinagtibay ng Diyos ang kanyang pangako sa pamamagitan ng panunumpa upang ipakita sa kanyang mga pinangakuan na hindi mababago ang kanyang layunin. Hindi nagbabago at hindi nagsisinungaling ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito. Ano po yon? Ang kanyang pangako at ang kanyang sumpa. Hindi lang po nangako si Lord, nanumpa pa. Naalala po ninyo nung bata po tayo, kuminsan nangangako po tayo, Pexman, gumaganon pa po tayo. Tataas po natin yung ating kamay. Nangangako ako, Pexman, cross my heart. Meron pa po tayong ganon, di ba? Ay alam niyo po, kuminsan ang tao, kahit po may pa-cross heart pa po yan, hindi po niya tinutupad ang kanya pong pangako at panunumpa. Pero si Lord, pinagtibay niya ito sa pamamagitan ng dalawa. Ano yung dalawang yon? May pangako na, may panunumpa pa ang Panginoon. Kaya tayo na nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Kaya po, yung ating security, it is unshakable. Hindi po natitinag yung kapayapaan, pati po yung ating pananampalataya sa Kanya, sapagkat alam natin siya na nangako ay hindi nagbabago
ang pangako niya. Nagbabago man ang panahon, nagbabago man yung ating pakiramdam, nagbabago man yung sitwasyon, ikaw na nagtitiwala sa Panginoon, alam mo na yung kanyang pangako ay hindi nagbabago. Mangyayari at mangyayari pa rin ang kanyang ipinangako kahit hindi pa natin siya nakikita sa umpisa. Kuminsan kasi yung mga bagay po sa ating pong nakikita po sa labas, kuminsan nagdadala po yan ng pagdududa. Pero tayo po na nakatagpo ng kalinga sa Panginoon, na nagsabing siya ay nangako at nanumpa, paniniwalaan pa rin natin yung pangako at panunumpa niya kahit po yung sirkumstansya ay hindi po nakadugtong doon sa pangako ng Panginoon. Nandiyan pa po ba kayo? Kaya tayo po na nakasumpong ng kalinga ng ating Panginoon, manatili tayo sa kanyang kalinga. Huwag tayong aalis, kapatid, sapagkat siya na nangako ay tapat. God's word is unchangeable. Ang sabi po ng Psalm 119 verse 89, forever, O Lord, your word is settled in heaven, standing firm and unchangeable. Kaya nga po, basta salita ng ating Panginoon, ito po ay ating maasahan. Hindi ating maasahan. Hindi babalik ng walang kabuluhan ang kanyang salita. Another, God's Son does not change. Hindi nagbabago ang anak ng Diyos. Ang sabi po ng Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Ang sabi po ng Deuteronomy chapter 32 verse 4, He is the rock. His deeds are perfect. Pag sinabi pong perfect ang mga gawa ng Panginoon, ibig sabihin po nito, hindi nagbabago. Everything He does is just and fair. He is a faithful God. Kaya kapag po ang Diyos ay tapat, ibig sabihin, hindi rin siya nagbabago. Diba? Ang sabi nga po ng Lamentation chapter 3, verse 22 to 23, every day, there is a new mercy and loving kindness in store for us. Why? Because the faithfulness of God is so much great. Dakila ang katapatan ng Panginoon. Yung pagpinangako niyang may bagong biyaya araw-araw, totoo yun. Kasi dakila ang kanyang pangako. Meron na po bang nangako sa inyo na araw-araw ay bibigyan ka ng biyaya? Tinubad po ba niya? Kasi ang tao po kuminsan nagkukulang. Salamat po ang langit, kailanman hindi magkukulang. Alam niyo po, every time that God blesses us, hindi naman po nababawasan ng blessing ang langit. Hindi na po langit yan kung nababawasan. Hindi na po Diyos ang Diyos kung nababawasan ng kanyang pagpapala. Kahit sabay-sabay niyang pagpalain po ang 8 billion na mga magpipray na mga tao, ang langit ay hindi pa rin nababawasan ng pagpapala. Kaya nga ang pangako ng Panginoon kapag sinabi niyang araw-araw ay meron siyang bagong biyaya, totoo yun. Diba? Ang mga Israelites po, nung nandoon po sila sa wilderness, more than 2 million Israelites every day, meron po silang mana sa kanila pong harapan. At hindi lang po mana, may pugo pa. At meron pang tubig kahit po sila ay nasa wilderness. God's kingdom is unshakable. Ang sabi po ng Hebrews chapter 12 verse 28, therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and awe. Kaya nga po hindi tayo nakatayo sa kaharian ng mundo. Hindi po tayo nakaangkla, hindi tayo nakadugtong sa ekonomiya ng mundo. Kasi ang ekonomiya ng mundo, shakening po yan. Kung minsan po yung gasolina mababa ngayon, bukas tataas na naman. Kung minsan yung ating pong ginagamit po sa bahay, yung pong gumagamit po ng mga LPG po dito, ganun na ba kataas? Kung minsan yung mga iba, hindi na nga ho nakakabili. Kasi nga po, changing eh. Kaya wag kang humawak
sa ekonomiya ng mundo. Humawak ka sa ekonomiya ng kaharian ng Diyos. Na kahit dumating ang pandemic, dumating po ang famine, dumating po yung mga pagsubok na matitindi, yung pong nakaangkla, nakadugtong sa kaharian ng Panginoon, mabubuhay at mabubuhay sila. The Lord will sustain them. Diba? Hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Look at the Old Testament. Kapag titignan natin yung mga experiences ng mga men and women of God, people of God, even in the midst of famine, in the midst of great persecutions, hindi po sila pinabayaan ng ating Panginoon. Why? Because God's kingdom is unshakable. At darating po ang araw, ang kingdom na ito ay literal na maghahari sa buong mundo. Yung po millennium na tinatawag, and all is peace forevermore. Babalikan po natin ngayon ang Psalm 125. Ito po yung panghuli, yung letter G. Those who trust in the Lord are unshakable. Dahil idudugtong mo ang iyong sarili sa Panginoon. Kasi kapag nagtiwala ka sa Panginoon, ibig sabihin, dinudugtong mo ang iyong sarili sa Panginoon. Your life will be unshakable. Basahin po natin minsan pa, those who trust in the Lord are as unshakable, as unmovable, as mighty Mount Zion. Just as the mountains around Jerusalem, so the Lord's wrap-around presence surrounds His people, protecting them now and forever. Mamaya po natin babasahin po yung verse 3 hanggang po doon po sa last verse. Trusting God wholeheartedly means, yung pong word na trust can also be translated confide. The word literally means to hang something on. It describes something that is fixed, like a nail secured in a wall on which things are hung. Kayo po ba'y nagsasabit po ng mga bagay po sa dingding, tapos po meron pong naka-fix na nail po dyan? Isa po dyan yung ating relo, di ba? Yung wall clock natin, yung gano'n, yung maganda naman po yung mga wall fan natin. Kapag po naka-fix po yan, yan ay sumisimbolo po ng salitang trust, na hindi po ito maalis. Kaya ang sabi nga po ng Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your heart. Yung pong all your heart, it means, yung pong whole your heart, it means 100%. Wag na daw po tayo magtiwala sa Panginoon kung hindi rin po 100%. Our trust in the Lord must be fixed. Sabihin po natin na malakas, 100%. Kaya po, when we trust God wholeheartedly, 4 things will be seen in our lives. 4 na bagay ang makikita sa ating buhay kapag nagtitiwala tayo sa Diyos na unshakable. There will be stability. Number 2, security. Number 3, sacredness. And number 4, shalom. Yan po ang ating mababasa sa Psalm 125. Merong katatagan, kaligtasan o proteksyon. Pangatlo, kabanalan. At pang-apat po, kapayapaan. Unang-una po, yung pong stability of God's people. Ang sabi po ng binasa natin kanina, those who trust in the Lord are as unshakable, unmovable as mighty Mount Zion. Alam niyo po ba na ang mountain is a symbol of stability? It cannot be moved. Kaya nga po ang ginamit na illustration ng Lord is mountain. Nakikita niyo po ba yung everyday yung Mount Arayat? Yan po yung pinakamalapit sa atin. Doon po sa church po natin sa Kamuning, yung pong likod po nun, pag binuksan mo yung pintuan, kitang-kita mo ang Mount Arayat. Kaya sabi nga ni Pastora, gawa tayo ng ano dito, ng terrace, sabi niya, para dito tayo magmuni-muni. Ang ganda pong tignan. Alam niyo po, mountain is a symbol of stability. Mount Zion was the prominent mountain upon which Jerusalem was established, where the presence of God resides.
Ito po ay piniling lugar ng Panginoon noon kung saan pumupunta ang mga Israelita at doon sila sumasamba sa Panginoon. Yun po yung lugar ng presensya ng Panginoon na sumisimbolo na ang mountain na ito, na ang presensya ng Panginoon ay hindi natitinag. Ang presensya ng ating Panginoon, nothing can ever stand against the presence of God. Kaya nga po, dapat nananatili tayo sa presensya ng ating pong Panginoon kung gusto po nating maging matatag ang ating pong buhay. Our trust is put to the test in our trials. Our response in trials reveals the source of our trust. Those who trust in the Lord will never be shaken. Kaya kapag po may pagsubok na dumating sa ating buhay, doon mo makikita saan nakadugtong ang ating pananampalataya. Kapag po tayo ay madali pong matinag, madali po tayong bumigay, ibig sabihin, mali yung pagkadugtong ng ating tiwala. Baka tayo po ay nagtitiwala sa mga bagay dito po sa lupa. Yan po ang sabi po ng 1 Timothy chapter 6. Ang sabi ni Pablo, turuan mo ang mga mayayaman na huwag silang magtiwala sa kanilang kayamanan. Magtiwala sila sa Diyos ng kayamanan. Kasi ang mga bagay na yan ay madaling mawala. Ang Diyos naman ang nagbibigay ng kapangyarihan sa atin para tayo po ay magtagumpay sa buhay. He gives us the power to get wealth, the ability, the strength to get wealth. Kaya po, ang sabi dito, ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay hindi matitinag. Ang sabi nga po ni Charles Stanley, faith makes you unshakable because it is anchored in the unchanging nature of God. Kaya hindi po tayo madaling matinag kasi nakadugtong tayo sa Diyos na hindi natitinag. Meron pong unshakable nature ang Panginoon. Para po yung kanyang mismong nature ay maging nature po natin, dapat sa kanya po tayo nakadugtong. Pangalawa po is the security of God's people. Ang sabi po ng verse 2, just as the mountains surround Jerusalem, so the Lord's wrap around presence surrounds His people. Gusto ko po yung word ng The Passion Translation, ng wrap around. Kayo po ba ay may mga gift wrap? Yung binabalot po natin yung mga gifts. So, ibig sabihin yan, yung presence ng Lord, binabalot tayo. Balot na balot sa presensya ng Panginoon. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo, kumukhang balot na balot sa presence ni Lord. Nandoon ka sa loob, nakabalot ka ng presensya ng Panginoon. Wrap around presence of God. Protecting them, gusto ko po yung word niya, now and forever. Hindi lang po ngayon. Ito po ay bukas, susunod na linggo, susunod na buwan, susunod na taon, habang ikaw ay nabubuhay. At kung tayo po'y uuwi na sa Panginoon, ang pangako niya maging sa ating pamilya na nagtiwala, tuloy-tuloy pa rin yung pong proteksyon ng Panginoon. Ang sabi po ng Isaiah chapter 54 verse 17, no weapon that is formed against you will succeed, and you will condemn every tongue that accuses you in judgment. This is the heritage of the servants of the Lord, and their vindication is from me, declares the Lord. Ito po, yung ating pong heritage. Gusto niyo po ba yun? Ito po yung pangako ng Panginoon na Kanya pong ibinigay sa atin. Ito yung ating mana. Ano yun? Na walang anumang bagay dito sa lupa na ginawa against us na magtatagumpay. Bakit? Kasi ang Lord ang mag-vindicate sa atin. Ang Diyos ang magtatanggol sa atin. At kapag po, sabi nga po ni Pablo, if God is for us, who can be against us? You
bless the Lord is a majority. Kahit marami pa sila. Naalala po ba ninyo si David? Siya lang mag-isa. At ang buong Israel ay takot na kay Goliath. Siya lang mag-isa. Pero sa katotohanan lang, hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang Diyos ng Israel. Yun po ang sabi niya kay Goliath. You come against me with sword, spear, and javelin, but I come against you in the name of the God of Israel, whom you have defied. Kasama niya ang presensya ng Panginoon. Pwede po bang paalala sa iyong kanan at kaliwa? Kasama mo ang Diyos. Psalm 121, verse 5 to 8. The Lord watches over you. The Lord is your shade at your right hand. The sun will not harm you by day, nor the moon by night. The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. The Lord will watch over your coming and going both now and forever. Gusto niyo po ba yun? Paglabas mo ng bahay, proteksyon ng Lord ay nasa iyo. Pag uwi mo ng bahay, yung proteksyon ng Panginoon, nandoon na naman. Kaya nga wala ho tayong takot na tayo aalis at tayo babalik ng bahay. Mamaya yung katabi mo, uuwi yan. Maaring mag-isa lang siya, maaring madilim yung kanyang uwian, pero hindi siya natatakot. The Lord is watching over us. It is both night and day. Naalala ko po yung mga Israelites, kapag po araw, meron pong cloud of glory na pinoprotectionan po sila. Isipin niyo po, yung kanilang mga sandalyas for 40 years hindi po nasira. Daig pa po yung mga Nike natin, no po? Grabe, 40 years. Meron na po ba kayong sapatos na umabot ng 40 years? And mind you, sila po ay naglalakad po sa wilderness. Yung mga damit po nila, hindi po nasira. Why? It speaks of the protection of God. At kapag po masyadong mainit, ang hirap naman pong maglakbay na mainit, kaya meron pong cloud of glory. Tinatakpan yung pong mga Israelites para po yung sikat ng araw na masakit sa kanila pong balat, hindi po yan naganap sa buhay po nila. Hindi po sila nasaktan. Sabi dito, the sun shall not smite thee by day, nor the moon by night. Kapag naman po gabi, dahil madilim, meron silang pillar of fire. Wow! Para po alam nila yung kanilang dadaanan. At yan po'y nanatili for 40 years. Pakisabi nga po sa katabi nyo, napakapalad mo. Woo! Hallelujah! Kasi yung word po dito ni Lord, it is both now and forever. Yung proteksyon ng Panginoon sa atin, it is unshakable. Hindi nagbabago yung pong kanyang security sa mga lingkod ng Panginoon at sa mga anak ng Diyos. 1 John 5:18 from the New Living Translation, we know that God's children do not make a practice of sinning. Hindi tayo nagpapatuloy sa pagkakasala. For God's Son holds them securely, and the evil one cannot touch them. Hindi tayo pwedeng hawakan ng dyablo. Hindi siya makakapanaig. Bakit? Nasa protection tayo ng ating Panginoon. God's Son holds them what? Securely. Meron po ba magtatagumpay sa pagkahawak ng Diyos? Sa atin, wala po. Kaya naniniwala po tayo sa security ng ating pong kaligtasan. Pangatlo po is the sacredness of God's people. Ang sabi po ng verse 3, for the scepter of wickedness shall not rest on the land allotted to the righteous, lest the righteous stretch out their hands to do wrong. Ano po yung scepter of wickedness? It means the rule of wickedness. Hindi po pababayaan ng Diyos na maghari ang kasamaan
sa lugar na kung saan ibinigay ng Panginoon sa atin. God knows that the rule of the wicked could provoke evil, the godly to sin through rebellion of frustration. This is one of the reasons why God promised not to allow the wicked to rule on the land allotted to the righteous. Alam ng ating Panginoon na nakakahawa ang kasamaan. Kaya ayaw ng Panginoon na maghari ang kasamaan sa lugar na kung saan ibinigay ng Diyos po sa atin. Wickedness is like a virus, very contagious. God wants sacredness in the lives of His people. Kaya ang sabi po ng 1 Peter 1:15-16, always live as God's holy people. Because God is the one who chose you, He is holy. That's why the scriptures say, I am the holy God, and you must be holy too. Dapat unshakable din po tayo. Hindi tayo natatangay ng kasalanan. Amen po ba? Hindi tayo madaling bumigay sa tukso. Kasi tayo na nagtiwala sa Panginoon, hindi lang tayo nagtitiwala sa Kanyang mga pangako sa atin, nagtitiwala rin tayo sa mga panahon na tayo po ay sinusubok, na gusto tayong tuksuin ng kalaban, na tayo po'y magiging matatag at hindi tayo patatangay sa kasalanan. Panghuli po, dito tayo magtatapos. The shalom of God's people. Yung last na binanggit po sa chapter 125 verse 5b. Peace be upon Israel. Yung pong word na peace, sa Hebrew po, yan po yung shalom. Ano po ang meaning ng shalom? In modern Israel, when someone greets you or says goodbye, they will typically say, shalom. Pwede bang pakisabi sa kanan at kaliwa, shalom. Shout it loud, shalom. In saying this, they are actually saying more than just hello or goodbye. And more than just a simple peace be with you. They are actually saying something more along the lines of, may you be filled with a complete and perfect peace and be full of well-being. Or, may health, prosperity, and peace of mind and spirit be upon you. Grabe yung shalom. Na pag binanggit natin yung shalom, sinasabi natin, may health, prosperity, and peace of mind and spirit be upon you. Napaka-strong ng one word na shalom. Shout it loud again, shalom. Sabi dito, beyond being just a simple wish for peace and happiness, the word suggests a state of fullness and perfection, overflowing inner and outer joy and peaceful serenity. Inner and outer joy. In other words, when we say shalom, it is holistical blessing. Body, soul, and spirit. Pagising natin sa umaga, pwede po bang i-shalom po ninyo yung mga kasama natin sa bahay? Bago tayo matulog, shalom. You know why? The peace of God is unshakable. Mapagkakatiwalaan natin ang kapayapaan ng Panginoon. Kasi po sa mundong ito, pawala ng pawala yung kapayapaan. Dito lang po sa Pilipinas, di natin alam kung sinong paniniwalaan natin sa mga balita. Diba? Nagkakampo-kampo na. Wala na daw po yung unit team. Tapos, ano pa lang, 2023 o 2024, iniisip na ang halalan ng 2028.
Anong mangyayari sa Pilipinas? Thank God, we have the shalom of God. Hindi tayo natatangay sa mga balita. Basta ang gagawin natin, ipagpipray natin ang Pilipinas araw-araw. At magtiwala tayo na ang kapayapaan ng Panginoon maghahari sa buhay natin. Hindi ko po alam kung ano po ang inyong nararanasan ngayon. I don't know what is happening right now. But my friends, those who trust God are unshakable. They will experience stability, security, sacredness, and the shalom of God. Tayo pong lahat ay tumayo sa presensya po ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Pwede po ba nating awitin yung inawit natin kanina as our last song para ipahayag natin, we have unchangeable, unshakable, and we have unstoppable God. At sa Kanya po tayo magtitiwala. Dahil ang Kanyang pangako ay hindi lang ngayon, kundi pang walang hanggan. Oh, thank you, Jesus. Sotorama, sikaraba, shataraba. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent Yes, God. on any mortal man. You are not a God in need of Thank you, Jesus. anything we can give by your plan. That's just the way it is. You are God alone from before time began. You were on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You're the only God whose power none can contend. You're the only God whose name and praise will never end. You're the only God who's worthy of everything we can give. You are God, that's just the way it is. You are God alone from before time began. Hallelujah! You were on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you were on your throne. You are God alone. You are God alone. From before time began, you were on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you were on your throne. You are God alone. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. You're unchangeable, Hallelujah! unshakable, unstoppable. That's what you are. You are unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. Binabago Diyos ka sa amin, naging sandigan na yan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay
Yan ang katotohanan na aming pong pinangahawakan. Hindi ka nagbabago. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng henerasyon, ang mga pangako po ninyo ay matutupad. Kaya sa inyo po kami nakadugtong. Sa inyo kami buong pusong nagtitiwala. Sa lahat ng mga nanghihina, sa lahat ng mga nawawalan ng pag-asa, dalangin namin ang mensahe na aming narinig, ang siyang nagbigay ng kalakasan sa amin, nagbigay, Panginoon, ng kapuspusan na muling magtiwala sa Diyos na may hawak ng aming buhay at ng aming kinabukasan. Hindi man namin ito nakikita, hindi man namin nararamdaman, but the hand of the Lord is moving. He is working more than we ask, more than we imagine. You are our Almighty God. Kaya sa oras na ito, uuwi kami na pinagpala, pinalakas, inangat ang aming pananampalataya, lalong lumalim ang aming relasyon sa aming Panginoon, at lalong umangat din ang aming pong pag-asa na ang Diyos ang may hawak ng lahat. Sa iyo po lahat ng papuri, parangal at pagsamba. Salamat sa iyong pag-ibig, sa iyong kapayapaan, at sa inyo pong kalakasan na nagmumula sa pamamagitan, Panginoon, ng inyong kagalakan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. God bless us all. Magpatiyan po tayo sa pangalan ng